What's up, KAG? Alam mo ba na pwede kang matalo sa crypto kahit tama yung coin na binili mo? Hindi dahil bumagsak yung market, kundi dahil mali yung exchange na ginagamit mo. Pag-usapan natin. Let's go! Bro, real talk muna tayo. Maraming tao sobrang focus sa coin. Anong next 100x? Anong pump? Anong bagong listing? Pero bihira pag-usapan yung mas boring na part. Exchange. At doon madalas natatalo ang mga newbie. Ngayon, isi-share ko sa iyo yung tatlong exchanges na personal kong ginagamit. Bakit ko ginagamit at bakit minsan hindi ko nire-recommend. Hindi ito sponsored, sariling experience, sariling pera. At baka may marinig ka dito na hindi mo magustuhan, pero kailangan mong malaman. Top 3, Binance. Oo, alam ko. May issue. May ban sa Pilipinas. Regulatory pressure. Pero bakit nasa list ko pa rin? Simple. Liquidity at coin selection. Kung altcoin hunter ka, kung gusto mong mauna sa bagong listing, kung gusto mo na mas mababang trading fees, halos lahat nandito. Ano mga strength ito? Pinakamadaming coins na available. Mataas ang liquidity, may futures, may earn, may launchpad, kumpleto. Ano naman ang mga weaknesses nito? Regulatory uncertainty sa Pilipinas. Risk ng account restriction. Not beginner-friendly interface. Ngayon, tanong. Kung baguhan ka at first time mo maglalagay ng 5K or 10K, gusto mo ba agad pumasok sa platform na may regulatory gray area? Ito yung part na hindi sinasabi ng karamihan. Hindi lahat ng madaming features ay good for beginners. Minsan, mas maraming button, mas maraming beses ka magkakamali. Sa history ng crypto, karamihan ng major exchange issues nanggagaling hindi sa hack, kundi sa regulation at liquidity crisis. Kaya kung gagamit ka nito, malinaw dapat ang strategy mo. Hindi ka dapat nag-experiment dito nang walang alam. Top 2. BitGet. Ito ang ginagamit ko mainly for staking at earn products. Mas simple ang interface kumpara sa Binance. Mas organized. Pero hindi siya kasing laki ng Binance pagdating sa liquidity. Anong mga strength nito? Competitive staking or earn options? User-friendly layout? Madalas may promo yields. Ang mga weakness nito, mas konti ang coins, mas mababa ang liquidity sa ibang pairs, mas mataas ang risk kung maliit ang exchange kumpara sa mga malalaking exchange. Dito maraming naloloko. Nakakita ng 15% APY. Excited agad, pero hindi tinatanong, saan nanggagaling yung yield? Ano yung risk exposure? Fixed ba? Flexible? May lock period? Kung maglalagay ka ng 50,000 tapos may 30-day lock, tapos bumagsak ang market ng 40%, handa ka ba? Ito yung part na dapat pinag-uusapan sa mga channel na kagaya natin. Hindi lang, wow, pataas ang yield, kundi kaya mo bang i-handle yung risk? So para sa ating top 1, coins.ph. Ito ang pinaka-boring sa tatlo. At minsan, pinaka-underestimated. Oo, mataas ang spread. Oo, hindi kasing dami ng coins. Pero bakit number 1 ko? Simplicity at local integration. PHP, cash in, PHP, cash out. Mas malinaw ang regulatory standing locally. Kung nagdi-DCA ka, DCA strategy, kung may buy and hold ka, kung ayaw mo ng stress, ito ang mas practical. Anong mga strength nito? Madaling gamitin para sa mga beginners. May local, cash in, cash out. Mas clear sa Philippine regulation. Ang mga weakness nito, mataas ang spread, mas kaunti yung coins, hindi ideal for active traders. Kung long term ka at hindi ka trader, mahalaga pa ba sa'yo yung 0.1% fee difference? O mas mahalaga ang peace of mind? Maraming advance kunwari,
Pero ang totoo, hindi naman sila full-time trader. At doon sila napapahamak. Para sa ating mga special mention, nandyan din ang Gcrypto at Maya. Hindi ko pa fully nagagamit, pero interesting sila bilang gateway sa mass adoption. Ang tanong lang, convenience ba ang priority mo o control? Dahil kadalasan, mas convenient, mas limitado. At minsan, mas mahal. Para sa mga newbie, bago ka pumili ng exchange, sagutin mo muna ang mga ito. Trader ka ba o investor? Gaano kalaki ang kapital mo? Kaya mo bang mag-self-custody? Anong risk tolerance mo? Sample, kung 3,000 pesos lang ang hawak mo, mas practical ba na mag-multi-exchange ka? O mas lalong kumalat ang risk at fees mo? Hindi lahat ng diversification matalino. Minsan, nagkakalat lang. Sa crypto industry history, exchange failures nangyayari dahil sa liquidity issue. Ang mga regulatory crackdowns biglang nangyayari. Spread at saka fees, silent killer sa long-term DCA. Maraming beginner akala maliit ang difference. Pero kung weekly DSA ka sa mataas na spread platform, sa loob ng 3 to 5 years, malaki rin yan. Compounding works both ways. Hindi perfect ang Binance. Hindi perfect ang BitGet. Hindi perfect ang CoinsPH. Walang perfect na exchange. Ang tanong, align ba sila sa strategy mo? Huwag kang pumili dahil trending. Pumili ka dahil swak sa system mo. Kung gusto mo, next na pag-uusapan natin, self-custody versus exchange storage. Pero sa ngayon, pumili ka ng mas kailangan mo. Hindi dahil hype, kundi dahil planado. Game on! May cellphone sa palad, pero butas ang bulan.